Ayan, part 3 na po tayo ng video natin about limerence. Napaka-interesting po talaga ng topic na to. Ang limerence ay isang psychological state kung saan ang isang tao ay nagiging obsessed, emotionally dependent at sobrang focus sa isang tao. So kung ikaw ay in love ngayon at gusto mong malaman baka limerence lang yung nararamdaman mo at hindi tunay na pagmamahal, para sa'yo ang video na ito. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan, nako, part 3 na tayo, no? Yung part 1 natin ay yung mga senyales na baka nasa limerence ang asawa nyo. Yung part 2 naman natin is yung difference nung limerence at nung affair. Ngayon, part 3 tayo. Kung in love ka, sigurado ka ba na in love ka, na pagmamahal yan, o baka naman obsession lang yan? Yung sa simula, para ito na yung pinakamatinding pagmamahal na nararamdaman mo o nararanasan mo. Pero ang totoo, ang limerence ay madalas pansamantala lang yan, nakabase lang yan sa fantasy, at hindi siya tunay na compatibility. So kung in love ka ngayon at tingin mo ay parang sobra-sobra ang nararamdaman mo para dun sa taong minamahal mo, ay baka maaaring limerence lang yan, pag-aralan mong mabuti, kaya samahan mo ako. Okay, yung unang-una natin, palagi mo siyang iniisip. Kung halos buong araw mo na siyang iniisip, as in buong araw. Yung kahit nasa trabaho ka, may ginagawa ka, di ba? Maaaring simpleng senyales to ng limerence. Hindi ito simpleng miss ko siya or, baka ito ay obsessive thinking na. Obsessive, sobra-sobrang pag-iisip. Iniisip mo anong ginagawa niya, kailan kayo magkikita uli, di ba? Kung iniisip ba niya ako. Kapag ang isang tao ay nakokontrol na ang isip mo, madalas hindi na ito healthy attraction. Pangalawa, parang perfecto na siya sa tingin mo. Isa sa pinakamalaking senyales ng limerence ay ang idealization. Sa isip mo, ang taong ito ay walang mali. Napaka-compatible nyo. Soulmate kayo. Perpekto siya. Kahit pa ipangalandakan sa pagmumukha mo, ang lahat ng red flags na nakikita ng mga kaibigan mo, ng magulang mo, sasabihin sa'yo, wala kang pakialam. Dahil ang tingin mo ay perpekto siya. Pero ang totoo, hindi mo talaga lubos nakilala yung taong yon. Ang nakikita mo sa kanya is yung fantasy version niya. Yung fantasy na gusto mo dun sa tao na yun. Pangatlo, kapag sobra-sobrang apektado na yung emotion mo. Kapag nasa limerence kasi ang isang tao, ang emotions niya ay nagiging parang roller coaster. Yung halimbawa, kapag nakatanggap ka ng message galing sa kanya, yung saya mo as in, sobra, as in. And then kapag hindi ka naman nakatanggap ng reply, ang lungkot mo naman, sobra din. As in, over, hindi, walang neutral na feeling. Sobrang saya, sobrang lungkot. Parang yung mood mo, yung emotional happiness mo ay nakarely lang talaga, nakadepende sa atensyon na ibibigay sa'yo nung kinahumalingan mo. Number 4, gusto mo lagi siyang kasama. Kapag nasa limerence ka, palagi kang naghahanap ng paraan para lang makausap siya, makasama siya, makita siya. Lahat ng paraan gagawin mo. Minsan gumagawa ka pa ng dahilan para lang magkaroon ng interaction sa kanya. Ito ay dahil ang utak mo ay naghahanap ng dopamine rush. Kapag nakikita mo siya kasi talagang yung happiness, heaven talaga yung feeling mo. Ganun talaga siya. Kaya talagang hinahanap mo yung pagiging high mo. Ang hirap paliwanag kasi hindi ko pa nasubukan mag-drugs. hindi ko nasubukan mag-drugs. Pero syempre, di ba sa mga movie, nakikita naman natin, kapag nag-drugs, di ba, makita mo ang saya-saya nila, ang high-high nila, parang ganon. So, addiction talaga tong limerence na to. Parang ang pinaka-drugs mo ay yung kinababaliwan mo. So, pag nakita mo siya, ayan na,
Talagang ang heaven ng feeling mo. Kaya talagang gagawa ka ng paraan kahit na ano pa man yan, makasama mo lang muli yung kinaaadikan mo. Tapos eto nga, lahat ng red flags, hindi mo talaga mapapansin. Talagang hindi mo pagtutuunan ng pansin, binabaliwala mo lahat, pati toxic behavior. Itong mga red flags na to, kahit isupalpal sa mukha mo yan, talagang babaliwalain mo. Kasi perfecto yung tingin mo dun sa tao na yun. Magja-justify ka pa nga kung ikaw ay nasa limerence na sasabihin mo pa sa kanila, hindi nyo siya naiintindihan. Ako lang nakakaintindi sa kanya. Ganon ipagtatanggol ng isang limerence yung taong kinahuhumalingan niya. Hindi kompleto ang buhay kapag wala yung kinahuhumalingan niya. Ito pa ang isang pinakamatinding senyales ng limerence, yung emotional dependency, di ba? Pakiramdam mo hindi ka masaya kapag wala siya. Parang kulang ang buhay mo pag wala siya. Parang siya lang ang makakapagpasaya sa'yo. Sa tunay na pagmamahal na relasyon, ang pagmamahal at ang partner mo ay karagdagan yan sa buhay mo. Hindi siya yung buong mundo mo. Parang sa limerence kasi wala ka ng pakialam sa iba, wala ka ng pakialam din sa sarili mo. Talagang siya lang talaga, dun lang talaga iikot ang pag-iisip mo at ang emosyon mo. Ito, nawawala ang interest kapag wala ng excitement. Kapag nawala ang excitement o mystery sa relasyon, maaaring mapapansin mo na nawawala din yung attraction. Ito ay dahil ang limerence ay nakabase lang sa fantasy, nakabase lang sa excitement, at nakabase lang sa emotional intensity na nakukuha mo, sa sarap na nakukuha mo. Kapag naging normal yung relasyon na wala na tong lahat na to, yung excitement, intensity, lahat ng yan, nawawala yung emotional high, yung pagiging high nyo dun sa sitwasyon, doon din nawawala yung interest. Doon nagsisimulang mag-subside yung limerence. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang limerence may katapusan din. Ang limerence ay madalas, ang pakiramdam dyan, yung parang ito na yung pinakamatinding pagmamahal na naranasan ko sa buong buhay ko. Pero ang intensity ng emotion, hindi palaging ibig sabihin na ito ay tunay na pagmamahal. Minsan ito ay obsession lang. So, kung napapansin mo na marami sa mga senyales na ito ay nasa sarili mo o ginagawa mo o nararamdaman mo, maaaring hindi tunay ang pagmamahal na nararamdaman mo. Baka meron lang obsession, baka limerence lang yan. Pero hindi ito nangangahulugan na mali yung nararamdaman mo. Ang ibig lamang sabihin nito, kailangan mo lang tingnan yung sitwasyon ng mas malinaw. Kumbaga, aralin mo talaga kung mahal ko talaga tong tao na to o na-obsess lang ako sa kanya or nasa excitement stage lang ako o ano ba talaga ang intensity ng feeling ko dito sa tao na to. Pero ang kailangan mong tingnan dyan para mag-gauge mo tong mga tanong mo na to, tingnan mo, may respeto ba kayo sa isa't isa? Ano ang compatibility ninyong dalawa? Maayos ba kayo? Compatible ba kayo? May tiwala ba kayo sa isa't isa? Committed ba kayo sa relationship nyo? So ito yung mga bagay na pwede nyo i-consider para sabihin mo na, ay, hindi limerence ang nararamdaman ko. Mahal ko talaga siya. At para malaman mo yan, panoorin mo ang part 4 ng ating limerence video. Ipapaliwanag natin dyan yung limerence versus true love. Okay? Thank you again sa panonood. Sana makasama ko kayong muli sa susunod ko pang mga video.